Okay, ulit take two. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, sa mampanig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Arateles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Pro BBM rally, nilangaw. Bakit po hindi nyo makaya? Ang lakas nyo mga tiyaw eh. Mahina talaga, ewan ko ha. Sa tingin ko lang mahina po yung mga nag-organize nitong mga pro BBM. Pro administration na kayo eh. Nasaan yung 31 million? Mamaya sasagutin natin kung nasaan yung 31 million. Siyempre hindi na 31 million yan. Pag-uusapan din po natin si Marcoleta ay willing po na maging abogado. Nagbo-volunteer po siya maging abogado ni BP Sara dito po sa ating impeachment kung matutuloy. Yan po mapag-usapan natin at iba pang mga balita, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, thank you very much muna kay Ma'am Ednalyn Morcroft na nagpakape sa atin ng $13.99. Maraming salamat, Ma'am Ednalyn Morcroft. Yan. Okay. Una po, no, unahin na natin to. Yung mga 6, nung bandang alas 6 na, alam nyo po yung alas 6, sa Pro Duterte rally, dyan sa may EDSA Shrine, yan pa lang po yung unti-unti pa lang dumadami yung mga tao, no? Bakit? Ano po pagkakaiba? Kasi nga, yung mga tao po, magaling, talagang hindi po organized. Anong tawag natin dyan? Doon po sa rally sa EDSA Shrine, ano lang po yan, no? Yung pumupunta lang po yung tao. Minsan tinitignan nila, nariyan ba yung paborito nilang vlogger? Makapunta nga, no? Yun po yung pagkakaiba. Tapos ilang araw yun, no? Kung kantsawan nila tayo, nasa ng 32 million, yan na ba yung 32 million? Ibabalik namin sa inyo, no? Yan na ba yung 31 million nyo, yung nagpunta sa EDSA? Ito ang tanong ko na importante. At least, lahat ng major, kalahok po, lahat ng major vlogger ng mga Duterte, kalahok po dito sa one way or another, kalahok po sila. Dito po sa naganap na EDSA Shrine rallies at saka doon pa rin sa veterans. Siyempre, ang pinakasikat naming pro Duterte vloggers, si Banat Bay at saka si Maharlika. Naroon po. Si Banat Bay, nagpakita sa veterans, hindi ko alam kung nakarating ng EDSA Shrine. At least, no, yung presensya nila naroon. Si Maharlika naman po, nag-donate yan ng maraming pagkain doon sa EDSA Shrine. So, kasi wala siya rito, di ba? Tapos lahat po ng mga major vloggers, nariyan. Sila Attorney Trixie, no? Sila Bisdak, BMR, Badong Arateles, puta, yun ang pinakamalupit eh. Sila yung mga Friday group na may pasimuno niyang EDSA Shrine na yan. Di ba? Yan sila Morales, JM Morales, tsaka yan si Princess Maui. No. Attorney Trixie, kung nasabi ko na, baka magtampo to sila, si KPL, etc. Lahat po ng mga bisdakeros, yung mga tinatawag nating mga maglulupang vlogger, wag naman ng paslupa, mga maglulupa. Tanong, bakit kayo halos lahat, di ba? Pati yung anak ni Marcoleta. Ito ang tanong ko sa inyo eh. Ganun ba talaga kaimportante si Mike Abe tsaka to si Coach Jarrett at hindi sila pwedeng basta-basta?
Hindi sila pwedeng basta-basta pumunta sa mga rally. Bawal ba maarawan? Bawal po ba maarawan yung Shinshanshu? Si si Abe po ba ay bawal bawal pong mabugahan ng usok? Ha? Ako sa totoo lang, nakakahiya po. Kayong mga loyalista, hindi ko po sinasabing magbago kayo ng dahil lang diyan, no? Hindi po. Ang sinasabi ko po sa inyo, kung yung mga vlogger ninyo sa panahon ng laban ay hindi nyo makita, o hindi ko sinabing bumaliktad kayo sa amin. Ang sinasabi ko, maghanap kayo ng vlogger. Iwan nyo yung mga vlogger ninyo. Taga Mayni, taga saan ba yan si ano? Ha? Taga saan ba yan si Abit tsaka yan si Jared? Yung iba, hindi ko na, kung hindi ko kilala yung iba, malamang hindi ano yan, hindi sikat. Oh. Hindi ba nakakahiya yan? Abe at Bukbuk, Jared, mahiya naman kayo sa mga kapwa nyo loyalista. No? Nagpainit. Ako kasi, alam niyo sa totoo lang, believe ako sa tao na yung sinasabi niya, eto in general to, yung tao pinangangatawanan niya, pag sinabi niya na lumahok tayo sa rally at naroon siya sa rally, believe ako nga, putya, kahit iika-ika na ako minsan nahihiya ako dahil sabi ko, pupunta ako ron, kinakailangan kong makarating. Eto mga tao na to, iba yung tokis. Iba yung paniniwala nila sa tokis, iba yung kanilang gagawin. Ano kayo riyan? Mag-ingat kayo. Pag ganyan yung mga sinusunod yung mga vlogger. Mga walang katoto. Hindi po ba? Kung sila mismo hindi naniniwala sa mga pinagsasabi nila. Bakit? Kami, very willing po kami pagtawanan dahil, kita nyo, pinagtatawanan nga ako. Badong, mag-isa ka lang dyan. Ang hirap naman nun. May mga loyalista na nagpapaaraw para ipakita na meron silang puwersa pa. Tapos yung mga vlogger nila na araw-araw nilang pinakikinggan, araw-araw pinakikinggan, bawal maarawan, bukbok, bawal ka ba mag-arawan? Magsisiputok ba yung mga alaga mo? Bawal ba sa Shinshanshu yan? Ikaw naman, Abe, bawal ka mausukan ng usok sa EDSA? Hindi mo. Ganun ka ba kasosyal, Abe? Nagtatanong lang. Yung 31 million po, wag nyo na pong hanapin. Wala na po silang 31 million. Tandaan nyo, yung 31 million nila, miski nga yung Makabayan Black, hindi natin kakampiyan. Ano sabi ni Teddy Casenyo? Sinisisi tayo. Tayo raw nagpanalo kay Marcos. Tama naman yun. Wala na pong 31 million na sumusuporta sa inyo. Nabawasan din naman yung, in fairness po, nabawasan din po yung 32 million ni BP Sara. So yung 32 million po, nabawas po yung mga loyalists, yung mga 30 million na lang ang botante ni BP Sara, 30 million. Kaya natira po sa mga loyalista, 2 million. Yung 1 million nyo, tsaka yung 2 million lang. Wala na kayong 30 million. Katunayan, hindi nyo nga, nakita nyo ba? Online po ang rally. Kahit po konti lang ang mga tao doon sa EDSA Shrine, ang dami naman nanonood. Magpakita nga kayo na may madaming nanood sa inyo. Online. Sino pa manonood? 30 million pa rin tayo. Nabawasan na 1 million. Mga supporter ni BP Sara, 30 million na lang. Sila, supporter ni BBM, 2 million. Okay pa rin. Malaki pa rin yun, 2 million. Paano mo natiyak ba dong? 1% lang.
Hawak na nila mga survey, 1% pa rin eh. Si Martin eh. Hindi ba hindi ba makapasok yun? Puta, 6:00 pa lang yung picture na nasa ano, 6:00 pa lang 7 na lang sila eh. Sa amin po, dito sa EDSA Shrine, yung 6:00, dun pa lang po dumadami yung tao. Bakit? Eh galing pa sa mga trabaho eh. Ganun po ka-organic. No? Kahit may pasok, kita nyo naman, eh sila, kailan ba sila pumunta? Anong araw? Sabado ba? Sabado na, yun lang na-produce nyo. Asan ang 31 million? Kami naman mangangantyaw sa inyo. Sisihin nyo po. Kung ako hindi ko po kayo inuudyokan. Sinusulsulan ko kayo. Ito po. Sa mga supporter po, hindi ko po sinasabing lumipat kayo. Hindi na namin kayo kailangan. Marami na kami mga Duterte solid eh. Kayo po mga loyalista, no? Hindi ko po kayo sinasabing lumipat na kayo sa Duterte, hindi po. Kayo din mismo, no? Sitahin nyo si Jared tsaka si Abby. Tanungin nyo, bakit hindi kayo umate ng rally? Lalo na po yung mga umate ng rally. May karapatan po kayong magtanong. Pang sa amin lang ba yun? Pang mabababang nila lang ba yung rally? Tanungin nyo. Pucha. Hindi ko po kayo sinusulsulan. Hindi ko po kayo inuudyokan. Sinusulsulan ko kayo. Na magtanong ka, wala namang masama eh. Ako nga, nagagalit yung iba. Badong, bakit wala ka ron sa rally? Ha? Hindi pa ako 2 araw yata ako nag-rally. Siyempre, pagod pa ako. May sumita pa sa akin eh. Bakit nawala ako ron sa rally? Pwede ba magpahinga yung high blood? Pero nagigilty pa rin ako. Pag yung vlogger nyo po, tandaan nyo, pag yung vlogger nyo, hindi nagigilty, na wala siya ron sa rally, na pinanawagan ng mga pro-BBM supporter, may problema kayo dyan. Walang ano yan. Andali sa baliktaran niya. Magtitiwala kayo. Ayoko. Don't me. Itanong nyo. Pucha, bakit kami lang ang hinahayaan nyo mag-rally, kayo hindi? Pwede naman kayo magtanong pag hindi po maganda sagot. Di ba? Doon ako nasasaktan ako para sa inyo. Hindi man karapat dapat. Nasasaktan ako para sa inyo. Yung mga, hindi ko kayo pagbibintangan na kaya kayo nagpunta riyan dahil bayaran. Ibang vlogger po magbibintang sa inyo. Hindi po si Badong. Sinaniniwala ko, lalo na may mga edad. Sakripisyo po kasi ang pag-attend sa rally sa may mga edad. No? Kaya ang tanungin nyo, bakit hindi sila umaten sa rally? May classification ba yan? Yung mga vlogger na pwedeng yun lang ang atin. Pero yung mga vlogger na nagsisinsyansyu, sinsyansyu, wala raw filter sa rally. Makikita yung mga bulubok-bukin. Hindi ko po sila ako po hindi ko kayo pagbibintangan na na bayad kayo kaya kayo nariyan. Pero lalo na po yung mga hindi bayad, yung kusa nagpunta diyan, no? Tanungin niyo yung vlogger niyo. Lalo na yung pinakasikat yung vlogger si Jared tsaka to si Abby. Pinagkikitaan kayo. Ang sarap
Ang sarap mang-asar ng vlogger. Pinagkikitaan lang kayo ng mga yan. Sinasabi umattend kayo tapos hindi sila attend. Tampo pa, oh. Hindi pa pwede yan. Si Badong nga, iika-ika na eh. Uma-attend pa eh. Nahihiya po kasi ako na nagsasabi ko na ito, pagtitipon to ng mga DDS, pakita natin. Nakakahiya po kasi. Eh kung yung mga vlogger nyo ay hindi nahihiya, eh delikado po sa baliktaran niya. Tandaan nyo, yung dalawang vlogger na binabanggit ko, no? Dati pong mga Duterte supporter yan. Baka pagdating ng laban na kinakampanya nyo yung kandidato ni Marcos laban kay BP Sara sa 2028, makita nyo na lang, nakakampi na namin uli yung mga hindi po kasi katiwa-tiwala yung hindi, yung pawis pa lang po yan, ha? Pawis pa lang yan. Yung sa initan, magpapapawis ka, hindi na nila kaya. Ang haba ng vlog. Ang haba ng topic. Nahalata nyo ba wala tayong topic? Banata na lang natin si Abby niya kasi Jared. Hindi, si Ninyo wala namang bilang yun. Ito po may mga bilang to eh. Balat sibuyas na bukbukin. Pucha. Huwag ganun, Ma'am Edna Lynn. Huwag naman yan. Sinchancho nga. Eh. Tinatabunan niya nga ng sinchancho. Eh. Babanata. Okay. Boss Bad, si JDB ang pangit sa personal. Bakit? Pogi ba siya? Natawa ako doon, pangit daw sa personal. Kailan ba pumogi yun? Pogi ba yun sa ano? Okay, punta po tayo sa ibang balita, no? Natutuwa po tayo kay Marcoleta dahil willing daw po siya, no, na maging abogado ng ating BP Sara. Hoy, wag manlait. Bakit wag ako manlalait? Okay lang po 'yan. Bawal na ba manlait? Ang pagsasabi po ng totoo, kung nasasaktan kayo, yun talaga eh. Ano magagawa natin? Sabi kasi, ang pangit daw sa personal. Bakit? Sa TV ba pogi? Punta pa. Ako, hindi ako magandang lalaki. Pero wag niyo akong pigilan na manlait. Ano ngayon, kung pangit sila, pangit talaga eh. Ako pangit din ako, pero dilaitin niyo rin ako. Wala ako, hindi ako masasaktan yan. Lumaki akong pangit eh. Okay, si Marcoleta po ay willing na maging abogado. Maraming salamat po, Senator Marcoleta. Alam nyo, maraming binunyag dun sa speech niya dyan sa may sumama, caravan niya tayo ng mga caravan ng PDP candidates, no? O, hindi ko alam kung anong caravan yun. Okay. Kaya po nawawalan daw ng panahon ang Quadcom o yung etong kongreso kasi sinusulong niya yung isa sa sinusulong ni Marcoleta yung mapababa yung kuryente natin. Pero hindi po nasasalang yung mga panukalang batas para sa mamamayang Pilipino dahil po dyan sa busy yung Quadcom saka uusig sa mga Duterte. O, tignan nyo po. Meron po sila dyan sa Quadcom. Meron sa Quadcom na
ah, paulit-ulit nilang iniimbitahan. Tignan niyo sila, yung maganda, anong pangalan nun? Yung kasama ni Mayor Alice Go. May isa pa siyang batang kasama, yung maganda. Paulit-ulit po nila yun. Kahit alam naman natin na hindi po yan yung mastermind, hindi po yan yung, di ba? Gustong-gusto nila pabalik-balik. Tapos nakakulong ba yun si ano? Nakakulong pa ba yung mga yun? Sino ba yung maganda na yun? Si Cassandra Ong. Cassie Ong. Paulit-ulit kahit yun lang naman, paano ka napunta pa? Kung ano-ano lang. Sa tingin nyo ba mastermind yun? O, sino pong may mga drawing pa sila? Laging nasa taas si Digong. Yan si Garma, ilang beses ding umattend dyan. Marami silang pabalik-balik na pina-attend eh. Tapos, kaya nga sabi rito, di ba, ang pangunahin ninyong tinutumbok Duterte. Pero bakit hindi nyo nag-announce na po si Barbers eh. Hindi na po nila pababalikin si Pangulong Duterte. Kahit ituloy pa yung Quadcom, hindi na po nila pababalikin. Bakit yung iba pabalik-balik? Bakit si Tatay Digong? Ito, sabi nga nito ni Almel, not invited, hindi ba si PRRD ang main character ng drug war? Sino invited? Si Trililing na nagpatunayang nagrepresenta ng fake bank accounts, fake witnesses at evidence? Bakit hindi nyo lang tigilan niya? Correct. Si Duterte yung pinupunta riyan nyo na pinaka main character ng drug war eh. Bakit minsan nyo lang tinawag? Siyempre, simple lang po yan. No? Alam nyo po kung bakit? Napahiya sila eh. Nung pinatawag nila si Duterte, pinagmukha po silang mahihinang nilalang ni Duterte. Yan pa isa, lalo pa sumikat si Duterte. Tapos nakita po yung mga na sila pala ay mga walang alam sa batas. Meski po yung nagdudunong-dunungan na si Luistro na ipakita po, bakit pa nila uulitin? Bakit pa sila? Para mapahiya ulit sila? Yun lang naman yun. Before Duterte, umattend sa Quadcom, dami nila, no? Parang masamang tao si Duterte. Isang attend lang ni Duterte. Meron pa ba silang nasasabi na si Duterte ang Hindi na. Hindi na nila matukoy yung ugnay-ugnayan kay Duterte ng lahat. Hindi nila eh. Wala silang makita eh. Kaya hindi nila padadaluhin muli. Tama si Marcoleta. Masyadong naging busy yung Kongreso, nakalimutan yung tunay na trabaho. Ang tunay na trabaho ng Kongreso, gumawa ng batas para maibsan yung paghihirap ng tao. Katulad niyang kuryente. May mga panukalang batas pala si Marcoleta para mapababa yung singil sa kuryente. Hindi maasikaso dahil busy sa Quadcom lahat. Nakakahiya. Yun na lang ang pinagkabalahan nyo. Hindi naman mapapakulong si Duterte. Kasi pinapipirma nila ng waiver, pinaano nila. Putya, nung sinabi ni Duterte na pumirma tayong lahat, walang gustong pumirma. Ano yung gusto nyo? Kita nyo yung gusto nila. Pinakita ni Duterte kung anong uri ng mga congressman to. Pumirma ka ng waiver, pero hindi kami magpipirma ng waiver kahit na kailan. Correct, wala sila napatunayan. Binuweltahan pa nga sila ni Duterte. Ano sabi ni Duterte? Michael Yang kayo ng Michael Yang.
Putya, wala palang kaso si Michael Yang. Parmali, Michael Yang. Droga, Michael Yang. Anong tawag doon? Yung Pogo, Michael Yang. Puta, kala mo si Michael Yang, yung daig pa yung godfather doon sa pelikula ni Al Pacino. Lahat nakasawsaw si Michael Yang. Tanungin nyo kung may kaso si Michael Yang. Wala pala ni isang kaso si Michael Yang. Anong ginagawa nyo? Pinoproject nyo lang si Michael Yang na pinakamasamang tao sa buong Pilipinas, pero wala palang kaso ni isa? Ano yun? Akala ko talaga kasi mula Parmali, Michael Yang. Pogo, Michael Yang. Droga, Michael Yang. Tapos, yun ang kaugnayan ni Duterte sa lahat. Si Michael Yang kasi naging economic advisor niya. Akala ko wanted si Michael Yang. Hindi nga, pero biro. Akala ko nagtatago, wanted. Yung pala walang kaso. Sabi ni Duterte, ni Tatay Digong, paikot-ikot lang sa Davao, hindi nyo kasuhan. Ano ba? Bakit nga? Yun nga ang tanong. Bakit wala palang kaso? Hindi ko po alam. Nagtatago? Hindi po nagtatago, sabi ni Tatay Digong. Hindi po nagtatago, wala pong kaso. Wala po silang nakasampang kaso. Lagi lang siyang kasama sa Matrix. Alam niyo yun? Lagi lang po siyang kasama sa Matrix. Sinabi po ni Tatay Digong, ba't hindi nila kasuhan kung merong ikakaso sila? Uwian agad, konting ulan, uwi. Kaya ba nawala ng tao? Umuwi na dahil umulan? Iba po, hindi nyo naintindihan yung sabpina eh. Si Duterte nga may sabpina eh. Yung sinasabi ko po, kaso. Si Pangulong Duterte may sabpina, si BP Sara may sabpina. Ang sinasabi ko ay wala pala, imbitasyon pala kay ano. Ang unawaan niyo po yung sinasabi ko, wala palang kaso. Nagulat po ako, sabi ko, nagulat ako eh. Ganun po talaga kami yung vloggers. Siyempre, kinakailangan maging maingat tayong mga vloggers, no? Tinatanong nga kung matutuloy ba. Mukhang matutuloy naman. Wala rin naman problema doon kasi hanap buhay namin 'to eh. Ito nga sinasabi ko eh. Yan po yung race para po kami yung mga, 'di ba, may mga delikadong hanap buhay. Halimbawa, piloto. Araw-araw ka pwede mag-crash yung eroplano eh. O yung mga umaakyat sa mga building. Dito po sa BGC, meron dito yung mga naglilinis ng mga salamin. Delikado yung mga trabaho na yun. Yan po, parte po yan ng parte po yan ng aming, hindi ko kilala kasi si Michael Yang eh. Before po kasi tong Quadcom, involved na siya, ini-involve na siya sa lahat. Tapos nung narinig ko nagsasalita si Tatay Digo, talaga walang kaso yan. Okay. Yung sinasabing pinagkikitaan namin yung nagrarally, di ba? Pupunta kami ron, mataas ang views. O bakit? Di magbabad din kayo diyan, yung mga Marcos loyalist vloggers. Bakit ayaw nyo magbabad? Wala rin yata nanonood sa kanila. Ngayon alam nyo na konti na lang talaga kayo. Bakit marami nanonood kahit yung mga hindi sikat na vlogger ng Duterte? Marami na sumikat na vlogger ng Duterte dahil dyan sa rally. Okay, punta po tayo rito. Isa pa pong sinabi ni
Binanatan niya po yung mga pinapipirma na unity. Ang bilis nila magsalita na unity, no? Martin Romualdez, asikasuhin natin yung unity, BBM unity. Binara sila ng Marcoleta eh. Simple lang sinabi ni Marcoleta. Banggit kayo ng banggit, promote kayo ng promote na unity. Paano magkakaroon ng unity? Ini-impeach niyo yung Vice President. Correct. Ang unity na campaign promise mo, Mr. Marcos, yung unity na campaign promise, no? Ni Mr. Marcos, bigo. Bakit? Yung kapartner mo nga, hindi yung kapartner nyo nga, paano hindi mabibigo? Yung kapartner mo nga nananawagan na unity and continuity, sinipa nyo eh. Hindi naman sinipa na literal, no? Napalayas nyo sa pwesto eh. Di ba? Ka-unity mo, hindi mo nga ma-unite eh. Ka-unity nyo nga, o nagdala mismo sa unity, nagpanalo sa unity, hindi nyo ma-unite. Paano nyo ma-unite yung buong bansa? Ni-unite nyo yung mga kalaban nyo, yung mga nanira sa inyo, katulad nito Makabayan Black, yung mga nanira sa inyo, katulad nitong Dilawanan Kakampig. Yan ang ka-unity nyo ngayon. Laban sa ka-unity, laban sa nagpanalo sa unity. Opo, kiniklaim namin na kami nagpanalo. Kitang-kita nyo naman eh. Kaya naming mag-rally ng ilang araw, sunod-sunod. Ito, atin-atin lang ha. Pinalalayas na nga namin eh. Yung mga nagrarally dun eh. Sinabihan na nga namin, uwi na po tayo. Tapos na po ang rally. Hindi kami alis dito. Kita nyo? Ganun po katindi yung mga Duterte supporter. Hindi sila aalis sa EDSA Shrine. Putya kayo, umulan lang, naglaho na eh. Second day, wala nang second day. Wala na po second day. Basa po tayo ng mga ilang balita. Ito po, ang nangyari po, ito mga latest CHUA, House Committee on Good Government and Public Accountability is set to wrap up its investigation into Vice President Sara Duterte's alleged misuse of confidential fund. I-wrap up nyo na? Ano nahitan nyo? May nagawa ba kayong batas dahil sa investigasyon? Impeachment na, may impeachment. Ito pa isa. Major reforms. House panel pushes for transparency and confidential funds amid Duterte's probe. Yun po ang nahita nila. Rekomendasyon. Ang trabaho nyo po, no? Ang trabaho nyo, CHUA, Congressman CHUA, eto sabi nyo malinaw to sinasabi ni Barbers. Huwag nyo kaming banata ng personal. Banatan nyo kami sa aming mga trabaho. Trabaho nyo gumawa ng batas. Anong batas ang nagawa nyo? I-wrap up nyo na tapos na Sabi ni CHUA, tatapusin na nila. Sa Lunes, bukas, tapos na bukas. Anong batas ang nagawa ninyo? Rekomendasyon na sana daw mas transparent. Pwede nyo naman mag-recommend na kayo kagad. Hindi na kayo nagpauso ng mga... Wala naman pala kayong batas na gagawin Anong batas ang nagawa nyo? Wala. Rekomendasyon lang na ipupush. Pusher pala kayo. Ipupush nyo ang transparency in confidential funds.
Palpak po yung pinupush nyo. Kasi ang confidential fund, kaya po tinawag na confidential fund dahil confidential. Hindi po pwede maging transparent. Ako po walang alam sa batas. Dahil hindi ako abogado. Hindi, mali. Ako po hindi abogado. Marami sa inyo hindi rin abogado. Pero ang pagkakaiba natin, tagagawa kayo ng batas. Sa pangyayari niyan, nag-aksaya lang kayo ng milyon-milyon na budget. Wala naman pala kayong gagawing batas. 'Di ba? Tama si Marcoleta all this time. Dapat, bago mag-imbestiga, meron na kayo naiisip na batas. Kaya nga in aid, kaya kayo nagpapatawag ng resource person para tulungan kayong magsulat ng batas. Hindi. Ang ginawa niyo para kayong korte na hindi naman kayong mga abogado. O ano ngayon nahita natin? Wala lang. Ito pa isa. Ito po yung pinalalabas nilang pinakamagaling na abogado ng Kongreso ngayon. Sabi rito ni Representative Jinky. Nalilito ko. Saan nakuha nito yung Gerber? Jinky Luistro pala to. The decision to deport from the Rome Statute in 2019 was devastating decision. It sent the wrong message to the international community that we were unwilling to uphold the protection and promotion of human rights, which should be inherent to every individual, and displayed the fragility of our democratic institution. Gandahan natin yung bigkas ala Luistro. Rejoicing, the ICC would reaffirm the country's commitment to the international norm and strengthen its legal framework in holding perpetrators of grave crime accountable, that regardless of their status, economic standing, or power, no one is above the law. Alam niyo po, so sa madaling salita, gusto niya po na bumalik tayo sa ICC. Alam mo, Madam Luistro, bago ka namin makilala, kinasuhan na si PRRD, may kaso na si PRRD sa ICC. Bago ka pa namin makilala. Nag-Quadcom, nakilala ka namin na ikaw ay declamation winner gabi-gabi sa husay mo mag-declaim. Akala namin inuusig ninyo si Duterte. May kodigo ka pa nga, nakaharap mo na si Duterte. Tapos, dahil kayo ay napahiya, wala kayong napalabas na ikakaso kay Duterte nung kayo po ay nag-Quadcom, inimbita nyo si Duterte, wala kayong napalabas. Hindi nyo na paamin ng kaso niya. Wala kayong naisampang kaso. Balik na lang uli sa ICC. Tandaan po nyo, bago magkaroon ng Quadcom, kinasuhan na po si Duterte sa ICC. Ang ine-expect namin sa Quadcom, kaya kayo nag-aaksaya ng pera ng taong bayan sa pag-iimbestiga. No? Kaya kayo ay magdamag ang inaabot nyo. Katakot-takot na contempt. Katakot-takot ang pinakulong ninyo.
dahil akala namin may mahihita sa inyong ginagawang investigasyon. Akala namin maganda yan dahil dito na kayo magsasampa ng reklamo. Yung pala, balik ICC lang. Bakit pa kayo nag-Quadcom? Kung sa ICC nyo rin pala. Nakuha po ninyo. Before kayo mag-Quadcom, may kaso na sa ICC. Ang magiging resulta pala after ng Quadcom, gusto nyo lang bumalik tayo sa ICC? Bakit pa kayo nag-imbestiga? Katakot-takot na kwalta ang inilaan natin para kayo mag-imbestiga. Yung pala ang maririnig namin sa pinakamatalino dyan sa Quadcom, kuno, ay bumalik lang tayo sa ICC. Alam nyo po, sayang lang